At purihin po ang Diyos na buhay sa gabing ito kung saan ipatuloy po tayo maghahatid ng salita ng Diyos. Patuloy po na what I called it isang Bible study, bagaman nag-iisa lang po tayo at tinatawag ko po to na Bible study sapagkat mag-isa lang po ako, binabasa ko ito, no? Ngunit gusto ko ma-video siya, no? While nagsasalita po tayo para naman po pag ma-upload natin ito later on, ito po ay marinig, no? At mapakinggan po ng mga kababayan natin kung sino man po ang nakikinig ay o makakita nito ay maihatid po natin, no? Ang kabutihan po ng Diyos sapagkat sa sa gabing ito ay pag-aralan po natin, no? Isang pinaka-basic po na Word of God, pinaka-common po, kumbaga pinaka-common po na palagi natin naririnig kahit saan, no? Actually bata pa lang po tayo, kung ikaw ay lumaki ka sa Christian ang parents mo, naging born again na, palagi mo ito naririnig nung ikaw ay maliit. Hindi gaya sa atin nang ma-born again tayo ay nasa 30 years old na po tayo, no? Doon na po tayo nagkaisip, no? Doon na po natin nalaman kung what is born again. Doon po nag-start. So sa umagang ito ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Dito sa Book of John, chapter 3, sabi ko nga, pinaka-common ito. John chapter 3, verse 16. Sabi dito, sa John chapter 3, verse 16, sabi niya, chapter 3, verse 16, sabi niya, for God so loved the world that whosoever that He give His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Bali, ang binasa ko po, English Standard Version, kaya kakaiba po sa King James Version, iba din po ang pagkasalin, no? Ang pagka-interpret, but isa lang po ang patutunguhan nila. Sabi dito, for God so loved the world that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Hallelujah, purihin po ang Panginoong purihin po si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. So dito mga kapatid, binabanggit po dito, sabi dito, ang Panginoon po ay iniibig niya ang mundo. God loved the world. For God so loved the world, sabi niya. Iniibig niya ang mundo. So kung matatandaan po natin, sino nga ba ang tinutukoy na word dito? Kung matatandaan po natin, sa Genesis 1:1 o sa Genesis chapter 1, may binabanggit po siya na mundo dito. Sabi niya dito, in the beginning, God created the heavens and earth. No? So meaning to say, ang tinutukoy po na world dito ay isang literal na mundo po. Yun po ang una. Pangalawa, sa James chapter 4 verse 4, may binabanggit din po ang Biblia
sabi niya sa James chapter 4, verse 4, sabi niya, medyo makuha nito, slide itong hindi agad-agad na open. James chapter 4, verse 4, sabi niya dito, "You adulterous people, do you not know that the friendship with the world is enmity with God?" So may binabanggit siya na word po sa James chapter 4. Sabi niya, na ang pag-ibig daw sa mundo ay kasuklam-suklam po sa Panginoon. Ito po ay kaaway ng Panginoon. So meaning to say, mga kapatid, ang tinutukoy po na word dito, na mundo dito, ay hindi literal, kundi the acts of man, ang gawa po ng tao. No? Kasi nakikipagkaibigan ka sa mundo, no? Yung ano yung pag-iisip ng mundo, ano yung meron na sa sitwasyon ng mundo, ay doon po tayo nakabase. So meaning to say, acts of man, o gawa ng tao, ito na word. But dito sa John 3:16, ang word po na tinutukoy dito ay tao po ang tinutukoy dito. No? Hindi po mundo na literal ang tinutukoy dito, but tao to. It is pointing po sa tao. So tayo po ang pinagsabihan dito. So sabi niya, mahal niya ang mundo, mahal niya ang tao. Bakit nagbanggit ang Panginoon, no? Ang Biblia, bakit nagbanggit siya patungkol sa pag-ibig ng tao? Bakit ganun? Bakit binanggit niya ang patungkol sa pag-ibig sa tao? So ngayon, alamin natin, ano nga ba ang pag-ibig ng Panginoon sa atin? Una-una, may tatlo akong interpretasyon tungkol sa pag-ibig. Una-una, ang pag-ibig ng Diyos po, the love of God is universal. So meaning to say, kabuuan sa universal. Meaning to say, mga kapatid, ang Diyos po natin, ang Diyos Ama, ay hindi po siya nagtatangi. So dahil universal siya, kabuuan ng kanyang pag-ibig, so wala po siya pinipili. Maging maputi man tayo, maitim, lalaki, babae, o anuman ang kasarian, o kahit transgender ka, o sorry sa word, kung anuman, ang meron tayo, hindi po namimili ang Panginoon. Minahal po niya tayo. Anong tribo ka man, may pinag-aralan ka o wala, anong estado ng buhay na meron ka, ito po ang sinasabi ng Panginoon, minahal po tayo. No? Hindi po siya nagtatangi. Hindi po siya nagbibigay ng barrier. No? Kundi wala siyang pinipili, lahat po ay minahal niya. Kasi nga, sinabi dito, He loved the world. So meaning to say, buong mundo, wala siya pinipili. Saan ka manggaling na bansa, anong tribo meron ka man, isa lang ang gusto ng Panginoon, minahal ka. Kung ang tao ay nagtatangi, ang tao, namimili ang tao, bias ang tao, kung bias dito sa mundo, ba't ang Panginoon? Hindi po siya bias, mga kapatid. Pantay-pantay po ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Pangalawa, love of God is evidential, may patunay po siya. Bakit? Kasi nga ibinigay niya si Kristo, no? Kung saan ipinako sa cross para tubusin niya tayo. May patunay po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi gaya ng girlfriend natin, boyfriend natin, no? Although tama yung pag-ibig, pero hindi kayang higitan ang pag-ibig ng
Panginoon, kaya ka ba pakamatyan ng kasintahan mo? Ibuwis ang kanyang buhay. Pero ang Panginoon, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. So yun po mga kapatid, evidential po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Patunay po dahil ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nagbuwis siya ng buhay. No? Dumanak po ang kanyang dugo sa Kalbaryo, sa cross ng Kalbaryo po, para po tayo ay maligtas. So yun po mga kapatid. Pangatlo, the love of God is eternal. Kasi sabi niya dito, who believes in Him should not perish but have eternal life. So may forever po ang pag-ibig ng Panginoon. May buhay po na walang hanggan mga kapatid. Hindi gaya ng tao, tayo ay temporary lang dito sa mundo. Temporary po ang ating ginagalawan, pero sa Panginoon po, walang hangganan po. From everlasting to everlasting ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So ganun po mga kapatid. Bakit nagsabi siya about eternal? Kasi nga, mamatay tayo dito, physically mamatay tayo, but may kaluluwa tayo na kanyang ililigtas. Yan po ay mabubuhay na walang hanggan po. Kung tayo ay hingi ng kapatawaran sa Panginoon at tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas, tayo po ay pupunta, na yung binabanggit niya na pag-ibig ko, eternal love, ito na po ang buhay na walang hanggan. Hindi lang dito sa mundo tayo inibig ng Diyos, kundi kahit sa pangalawang buhay po, ang buhay na walang hanggan, ay nagpatuloy po siya nagmahal sa atin. So yun po mga kapatid. Sa gabing ito, sana'y naunawaan natin, no? Naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat maganda, no? Pakinggan ang pagmamahal ng mga magulang natin, pagmamahal ng kapatid, pagmamahal ng kaibigan, pagmamahal ng asawa, anak. Ngunit masigit po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God, pagpalain po tayo.